Magandang araw sa iyo, Binibining Nutella. At sa mga nakikinig sa atin ngayon. Maraming kwento tungkol sa mga aswang ang narinig natin noong bata pa tayo. May nagsasabing lumilipad sila sa gabi. May nagsasabing nagiging hayop. At mayroon ding naniniwalang isa lamang silang alamat. Pero paano kung may isang baryo na hanggang ngayon ay may tinatagong lihim? At paano kung ang lihim na iyon ay naghihintay lamang ng panibagong makakaalam? Grabe, ang tagal pa ba bago tayo makarating? Sabi ni Kuya mga isang araw pa raw. Hindi ko pa rin makalimutan si Liza. Bigla na lang siyang namatay. Ang bata pa niya ha. Oo nga, last month nagka-chat pa kami. Tapos ngayon, wala na. Sabi ng mga taga rito, hindi raw normal ang pagkamatay niya. Teka, parang layo pa natin ah. Sir, hindi na ako pwedeng pumasok sa baryo. Ako dito na lang. Ha? Bakit? Kapag lumabog ang araw, wala nang bumabiyahe dito, sir. Napatahimik kaming tatlo. Akala namin ay nagbibiro lamang ang driver. Ngunit napansin naming seryoso ang mukha nito. Magkano po? Wala na. Basta, kapag may narinig kayong tumatawag sa pangalan ninyo mamayang gabi, huwag kayong sasagot. Ang weird naman nun. Baka nananakot lang. Halika na. Naglakad kami papunta sa baryo, Miss Nutella. Tahimik. Walang batang naglalaro. Walang nagkukwentuhan sa labas. Halos lahat ng bahay, sarado ang bintana. Rinig na rinig namin ang mahinang kampana ng simbahan. Habang sa gitna ng baryo, nakaburol si Liza. Kayo ba ang mga kaibigan niya? Opo, nakikiramay po kami. Salamat. Mabuti at nakarating kayo. Pero sana, pagkatapos ng libing bukas, umalis na rin kayo agad. Bakit po? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa orasan. 6:00 ng gabi. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Magsisimula na kasi ang paglalakad niya. Sino po? Hindi na sumagot ang matanda. Tahimik lamang itong tumalikod. Napansin ni Ana, lahat ng tao sa lamay ay palihim na tumitingin sa isang direksyon. Sa dulo ng kalsada, may isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakatungo, hindi gumagalaw. Mark, nakita mo ba siya? Lumingon ako bigla nang sabihin sa akin ni Ana yun. Subalit, paglingon ko,
wala nang tao roon. Saan? Kanina lang may babae. Ana, wala namang tao. Huwag kayong lalabas mamayang alas 12. Bakit po? Kapag nakita kayong gising, iisipin niyang hinahanap ninyo siya. Teka, sino ba talaga siya? Ay, hindi siya multo. Hindi rin siya tao. Aswang siya. At 50 taon na siyang naghahanap ng ipapalit sa kanya. Kinagabihan, walang sinuman sa amin ang makatulog. Dahil pagsapit ng alas 12, may kumatok 3 beses. Mark, buksan mo ang pinto. Ngunit nang hindi ko alam na ang aking narinig pala ay boses ng aking kaibigan na si Liza.